Bakit ka pa nag-interview, ugad? Siya nga. Oh, yun po ang mensahe ni Jason sa mga kababayan sa kanyang kabaro na si Nolly Di Castro, aka Gabi ng Lagim. Si Kabayong Nolly, mga kababayan, matapos niyang bastusin neto si Atty. Torion, mga kababayan, dahil ito si Nolly Di Castro hindi naiintindihan ang rule of law. Sa mga hindi po nakakapanood ng pambabastos si Nolly Di Castro kay Atty. Torion, mga kababayan, panoorin niyo po sa ating dating video. Kaya ang sabi ni Jason sa, eto si Nolly Di Castro 10 taon daw niya nakasama yan, mga kababayan, wala yang alam pagdating sa deeper understanding, lalong-lalo na sa rule of law. At ang lakas ng loob, mga kababayan, na mambastos ng isang attorney na may degree sa law, na si Atty. Torion, Dean of College, at may doctorate degree pa. Samantalang ito si Nolly Di Castro, mga kababayan, hirap nga mag-English, di ba? Panoorin niyo po. Hindi ako mali. Hindi ako mali. Kayo mga attorney, ganyan ang Hindi ka asal mali. ninyo. Makinig ho kayo. Hindi mali, hindi ako mali. Oh, as if mayroong alam sa rule of law. Kaya nga inimbitahan niya si Torion, mga kababayan, dahil gusto niyang maliwanagan tungkol dito sa kaso ni Kibuloy. Tapos ini-insist ni Kabayong Nolly, mga kababayan, ang Gabi ng Lagim. Na siya ang tama at si attorney ang mali. Kung talagang siya ay son of God, huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Ay, Slow learner. kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatagulan nyo kahit kriminal. Kriminal si Paslang. Makinig ho kayo. Hindi ho ako mali. Hindi ako mali. Ba't ka ba nag-interview? Gago. Sir Jay. Yung tanga. Tanga. Hindi Ay, nako. niya naintindihan kasi yung legal remedy. Because this guy, anong tawag nito? Busy ito sa pakikipagkaibigan doon sa may-ari ng developer na nasangkot dyan sa mga corruption sa gobyerno Ayun pala, mga kababayan. Oh, nabalatan ka tuloy. Nolly Di Castro. Imagine that. Sorry Nolly babanggitin ko ito kasi Gabi hindi ng tama lagim. yung ginagawa mo Yes. 10 years tayo magkasama dyan sa ABS-CBN. Mm. When it comes to deeper stories, especially legal, you know nothing. You know nothing. Walang alam, mga kababayan. Ito si Nolly Di Castro pagdating sa malaliman, deeper, at legal matters. Kasama na dito ang rule of law. Tapos anong sabi ni Nolly Di Castro sa doon sa abogado na Dean of Law, doctorate degree, mayroong degree sa law? Sabi ni Nolly Di Castro, ako ang tama, hindi ako mali. Parang ano lang. Ayaw kita ipahiya. Ipahiya mo na. Pero isipin mo, sinasabi na sa iyo ng abogado, ito po ay part ng sistema ng juridikatura. May legal processes. We are availing, my client is availing of this legal remedy. Ayaw mo makinig. Ba't ka ba nag-interview? Gago. Oo nga, di Sir ba? Jay. Yung Tanga. It's possible din kasi, Sir Jay, na hindi naman talaga sila after dun sa kung ano talagang sagot. Wala ni talaga. Atty. Torion. Actually, gusto lang nila makausap si Torion para maging legitimate yung kanilang komentary. pahiyain din. Sabi ni Torion, mga kababayan, na pinaunlakan pa kita, ha. Oo. Busy ito si Torion, mga kababayan Binigyan ng oras ito si Nolly Di Castro dahil nagmamakaawa Ini-insist, mga kababayan, na bigyan mo naman kami ng scoop dahil wala na kami maibabalita. Pinagbigyan ni Torion, mga kababayan. Yun pala, para bastusin. Hindi naman umubra. Lumabas tuloy ang pagka-lutang ni Nolly Di Castro, dating Vice President, mga kababayan. Ipahiya. yun Pero na. nabaliktad Ang problema, hindi mo pwedeng ipahiya, Sus Mariosep. Scholar ng bayan yan. Dean of the College of Law, may doctorate degree sa law. Sus Mariosep. Aside pa yan sa pagiging degree holder sa law o attorney. Pinahiya na nga yung mga abogado sa Senate tapos magmamaang mga kapang magaling pulpul ka naman numero 1. Hindi ako mali, sabi ni Nolly Di Castro. Sana nakikinig siya ngayon, Sir Jay, at Ay, kahit na hindi siya makikinig, aabot yan. Gabi ng Lagim. Alam mo, Sir Jay, kaya naiintindihan natin yung emosyon, reaction Kaya ng ako mga binabanggit PLDT ito. workers. Kaya ako binabanggit ito, Jade. Kasi alam ko nakikinig yung mga Davao News fan. Huwag po kayong ganyan. Kaya hindi tayo maasenso dito sa Davao. Nagtatanong kayo, bakit ako nag-succeed sa Manila? Simple lang, hard work. Magtrabaho lang, mag-research. Eto mga media, mga kababayan, no? Graabing bias talaga, lalong-lalo na ng media dito sa Manila. Galing mag-twist, mga kababayan.
Kahit pa obvious na ang balita, ititwist ng ititwist. Being a journalist is 100% research. Sir no? Jay, Research, Noli Di Castro ha, research. Oh. Pero kahit pa siguro habang buhay mag-research itong si Kabayong Noli, mga kababayan mukhang wala na May utak pa ba? Ewan na natin. You do not rely on spoon feeding. Baka hindi nga umabot dito sa 5 ang matinong newsman sa Manila na hindi bayad. Oh. Sir Jay, kung nakikinig Kaya sila nga ako ngayon- nag-retire ng maaga Kasi I cannot hack it. No? The corruption in media is too much. Corruption in media. Iba-iba dyan. Yung iba, binibigyan ng kondo, binibigyan ng baril, binibigyan ng sasakyan, Ina-I love you-han ang iba dyan. Oh. binibigyan ng babae. Pati lalaki. Binibigyan din ng lalaki. Ganun sila mag-corrupt ng media. Oo. Nagiging tagapagsilita na ba ng rehimeng Marcos ang mainstream media? Oh, si Maria Ressa, ano na nangyari sa Chowking Lariat Nobel Prize? Oh, na Maria Ressa. Dahil sa freedom of speech. Ngayon, mga kababayan, wala na, naka-sketch tape na ang bunganga ni Ressa. Sketch tape na siguro ng wag na lang natin Kasi sabi niya dito, sabihin. nakakabahala na tila nawawala ng pagiging patas ng mga ito, lalo na pagdating sa mga usapin ng karapatang pantao Bias ever since, at katiwalian. Sa tuwing may mga ulat daw ng abuso mula sa mga pulis, Tapos ngayon, mga kababayan isipin nyo na lang hanggang ngayon sinisisi nila na binara daw ni Duterte ang prangkisa ng ABS-CBN. Marcos na ngayon 2024 na, 2 years na mga kababayan matapos umalis si Duterte sa pwesto. Kakampi na nila ang bangag na namumuno. Bakit hindi pa rin sila mga kababayan nag-apply ng prangkisa, di ba? Sure na sure silang makakakuha Yun pala mga kababayan, marami kasing mga gusot mga kababayan at mahahalongkat doon sa Kongreso. O bakit hindi pa rin kayo bias CBN kung hindi yan totoo ang mga allegation sa inyo? Mag-apply ngayon ng prangkisa, di ba? tahimik na lamang. Duterte pa rin ang sinisisi. Presidente nyo na nga ang nakaupo ngayon. Ng Marcos na pinakadilaw na Marcos ever. Ang mga news network na ito, para bang iniwan nila ang kanilang tungkulin na magsalita para sa mga naaapi at nagsasawalang kibo na lamang kapag ang PNP ang nasasangkot. Nakakapanlumo na parang isa na lamang silang extension ng propaganda machine ng gobyerno. Sana ang prinsipyo ng both sides sa balita. Bakit tila isang panig na lamang ang kanilang naririnig at pinapakita sa publiko? Ayan. Dito nakikita ng mga tao, mga kababayan, na talagang bayaran sila. Nasungal-ngalan na yung cash. Pong komento dito. Alam mo, ganito yan, Alam mo, bakit wala nang masyadong nanonood sa at nakikinig sa radyo Correct. at Boycott nyo na, mga kababayan, ang mainstream media, promise. television? Yung mainstream, yung traditional. Bakit? Kasi nga nawawala ng kredito ng kredibilidad. Bakit? At saka iba na ngayon. Lalong-lalo na ngayon, mga kababayan. Ang target ng mainstream media, mga kababayan, ay mga Duterte. Sina Bato, Bongo, Duterte, lahat ng mga Duterte, mga kababayan. Ito ang binabalita ngayon. Diba? Umay na tayo. At alam naman natin ang anong pakay nila. At may maniniwala pa ba sa mga unggoy na to? Kaya i-boycott nyo na. Iba na po, yung new media na kung tawagin, yan na po ang sinusubaybayan. O magtanong ka kahit na saan. Saan sila ang source of information nila? Android. Android! iOS! Windows! Telepono. Social media. Kasi yan na po ang new media. Facebook, Rumble, Social media. X, Social media, ang media ng bayan. Instagram, TikTok, website. Huwag kang magtamali ng bigkas baka bigkas mo yung ibang apps. Kagaya na, Kasi nga, huwag na lang natin bigkasin. yung kasalanan din ng mainstream media, bakit nawawalan sila ng ng respeto ang tao sa kanila. Correct, dahil unang-una, bias. Hindi na patas talaga, mga kababayan. Mag-vlogger na lang sila para mag-pick na lang sila ng side. O di kaya, palitan na lang nila ang kanilang pangalan. Marcos Television. Kasi nga, kahapon inambush interview si Mr. Marcos. Hindi pinag-check, ng media. Parang out of this world si Marcos, mga kababayan, na sinabi niyang walang baril. Hindi, wala talagang media sinabi. Mayroon naman, Mr. President. Dahil lahat nakakita Diba? Ganyan sila katuta. Ano sabi ni Mr. Marcos? Wala kaming kami yung ginamit niyang word, kami. Meaning sila ang nasa likod. Sila naman talaga, siya ang commander-in-chief. Meaning to say,
may imprimatur ang presidente sa lahat ng pandarahas, the invasion and occupation of a private domicile. Kailangan pa bang i-memorize yan? Siya naman talaga ang mastermind. Dahil unang-una, sa kanya report ang DILG Secretary na si Abalos-Los. Of the kingdom nation. Kasi hindi na niya matatanggi, sinabi niya eh. Ayan, yung ano. Sabay ngiwi ka mga kababayan. Grabing ngiwi niya, no? Anling ngiwi siya mga Sabi kababayan. niya, walang iniisang pulis, ha? Wala Uy. kaming iisang pulis na may dalang armas. Di ba? Yun ang sabi niya. Walang may dalang armas. Tapos sasabihin lang, may violation kami ng human rights. Oh, wala kaming pinasasabog na ayan. Ayan ang mga Tirgas. pulis. Wala daw tirgas. Di Sa mayroon. loob May ng kingdom inisprehan yan. niya. Wala daw silang dalang armas. Sabi ng presidente, ha? Oh, parang may gera talaga mga kababayan with all the... Oh, sige. Clear. Oh. Hindi po yan, wala pong media mga kababayan na nagsabi, Mr. President, meron naka-video. Oh. Ginagawa niyong ulol yung presidente, eh. Ulol naman talaga. Pero itong media mga kababayan, mga ulol din. Dahil hindi nila on the spot sinabihan, Mr. President, meron. Oo. Merong baril, oh. Here you go. Pagkatapos, sabi niya, hindi kami nagtapo ng anong pangalan niya? Tear gas. Gas. Ayan po, katatapos lang ng devotional prayer dyan, sinabay yung pagkatapos ng Ano yan? ng amen Darasal doon pa. sa mga kanta, saka pinasabog yung tear gas para mapagtakpan yung pagpapalusot nila ng mga kontrabando, mga pangtanim nila, no? Bala, baril at kung ano-ano pa na idinaan doon sa likod malapit sa hangar. Hangar. At meron po tayong video niyan. Hindi tayo nagsasalita rito nang basta lang nagsasalita. Oh, kaya yan, Mr. President, bulag ka na kung hindi mo nakikita. Ayan. Hindi naman pwedeng sabihin mo na replikang toy baril yan. Oh. At may baril naman talaga ang pulis, di ba? Paano ka naging pulis yung wala kang baril? Ano ba to si BBM? 3,000, walang baril ni isa? At saka, Sabi ha, walang baril talaga ni isa. karamihan po yan, may mga kasama pa yan na miyembro ng US Special Action Force. Oh. Na dayuhan. May flag pa ng US. Oh. Sir Jay, Kaya hindi tayo pwedeng kaya natataka ako kung saan ang gagaling ang presidente sa kanyang pagiging sinungaling. Inborn. Nasa dugo yan. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.